continue po natin yung pinag-aaralan po natin, no, about love, courtship, and marriage. Etong topic na to ay birang tinatopic ng ibang mga pastor kasi dahil yung mga pastor kasi hindi in love. Ayan. De joke lang. Wait lang Dapat kasi yung pastor marunong ma-in love kahit may asawa, di ba? In love sa asawa, hindi rin in love sa ibang babae. Diyos ko Lord, babatuhin kayo hanggang mamatay dahil sa kautusan ni Moses. Ayan, wait lang. Okay, share ko lang sa inyo itong screen. Ito yung topic natin. Birang pinag-uusapan kasi, Chef. Pastor, may pinagdadaanan ka ba, Pastor? Hindi naman. Tinuturo lang natin yung tama. Okay, love, courtship, and marriage. Part 3 na tayo. Ayan, malapit na tayo sa kalahati. Maganda po yung next Saturday kasi ito yung purpose-driven dates. Yeah, ito yung pakikipag-date na next week. Ngayon kasi, foundation muna ng mga panliligaw ng lalaki. At kayo ng mga mababae kung paano nyo maiiwasang mabutol kayo ng mga nanliligaw sa inyo. Ayan. Okay. Start tayo, guys. Start tayo. Love, courtship, and marriage. A biblical courtship. Ano ba sinasabi ng Biblia? Biblical na panliligaw. At paano ba manligaw ang... Malalaman nyo lang naman yan. Remember, we are the bride of Christ. Ang church ay ikakasal kay Kristo, metaphor. Kaya makikita niyo yung paraan ni Kristo. Ang courtship na ginawa ni Kristo sa church ay puro sakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Dapat ganun yung lalaki. Kayang ibigay ang kanyang buhay doon sa kanyang babaeng nililigawan. Hindi puro kilig lang. The best example in the Bible, sinasabi doon si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Sabi, no? Sayin natin, biblical muna. Pastor, layo naman yun. Pastor, erotica yung ano mo. Hindi nga. Binabanggit nga ang Bible na the best way of courtship ay yung ginawa ni Christ sa kanyang church. Wait lang, Ephesians. Spell Ephesians. E-P-E. Ephesians. Ayan. Joke lang. Ano ba? Guys, may na... Ang hirap talaga na hindi kumakain ng kanin. Napakain ako sa Kenny Rogers kanina. Ayan. Okay, sabi dyan, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal. Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Paano minahal ni Kristo ang iglesia? Inihandog niya ang kanyang buhay. Buhay talaga para sa iglesia. That is the most na pinakamagandang love story sa Bible. Yun nung minahal ni Kristo ang kanyang church sa simula pa lang. Okay. Ang love dito, of course, agape. Pero tingnan yung context. Ano ba yung context? Ang context, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Agape ba yan? Hindi naman agape yung mahalin ng inyong asawa. Erotica yan, of course. Nagaya daw. An example, nagaya, metaphorically, ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Alam nyo guys, kahit anong sabihin, kahit ba Greek ang tingnan natin dyan, yung context, yung doon tayo exegesis lagi tayo, exegesis. Ang context niyan ay pag-aasawa, di ba? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Ang pagmamahal daw sa asawa ay katumbas daw ng gaya daw ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Paano ba minahal ni Kristo ang kanyang church? Paghandog ng kanyang buhay. So ibig sabihin, mga lalaki, ang mahalin ninyo ang inyong asawa, ang katumbas niyan, paghandog ng kanyang buhay. Kita nyo na? Exegesis kasi tayo. Huwag tayong dedepende. Ayan. Okay. Sige na. So hindi na ako nagkipagtalo sa inyo. Exegesis kasi, di ba? Erotic yan eh. So, in example ni Christ, may erotical din in metaphor.
Pero ang topic dito kasi, yung pinapangaralan yung mga lalaki na mahalin daw yung kanilang asawa katumbas ng paghandog ng kanyang buhay. Buhay ang ibinibigay dapat, buhay. Pag sinabing buhay, yung ordinaryo mong araw, ibibigay mo dun sa babaeng nililigawan mo. Okay? Dun papasok ngayon yung biblical courtship. I love you, Ate Princess. I love you. Ayan. Okay, next. Panahon ngayon, maraming mga tao marunong makipag-date pero hindi marunong manligaw. Ayan. Okay guys ha, hindi ito applicable sa panliligaw lang. Dapat kapag asawa mo na ang asawa mo, syempre asawa mo na eh, patuloy pa rin ang panliligaw. Nalala ko dati si Ferdinand Marcos nung araw kay Imelda Marcos, yung love story nila. Ang sabi niya kay Imelda Marcos nung araw, pakasalan muna siya, mahalin muna siya, then ligaw later. Ibig sabihin, love me first, then I will court you later. Ibig sabihin, habang buhay niyang liligawan, pakasalan muna siya, di ba? Kakaiba yun, di ba? Ang babae talaga dapat nililigawan hanggang kamatayan dapat. Hindi yung ligaw lang sa umpisa pag nakuha mo na si babae na ano ka na, parang ang tingin mo sa asawa mo gamit, tingin mo sa asawa mo appliances, pwedeng palitan pag nasira. Oo, 'di ba? Ate Princess, iba naman ngayon, Pileo love yan, Pastor. Ayan. Sige, lahat na ng love is ibanggitin na natin. Pileo, agapeo. Okay. Okay. Biblical courtship ba talaga sa Biblia? Kung meron, anong prinsipyo? Ngayong gabi, hindi tayo mag-aaral ng kultura ng mundo, ha? Di Philippine culture. Pag-aralan po natin prinsipyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang biblical courtship? Ano ang pagkakaiba? Sulat natin. Sulat natin. Ito, notepad. Lakihan ng fonts. Ano ang biblical courtship? Okay. Lakihan natin para nakikita nyo. Ano ang pagkakaiba nito sa modern dating? So, anong layunin nito, no? Sabi sa Amos, chapter 3, verse 3, basahin po natin kung may mga Bible kayo dyan. Pastor, nag-Old Testament ka na naman, Pastor eh. Rightly divide the scripture. Magra-rightly divide the scripture tayo kapag ang issue ay salvation, gospel. Okay? Iba kasi sumobra naman. Lahat na lang divide. Hindi na tayo magbabasa ng Old Testament. Ba't ba sinulat yung Old Testament, di ba? Magdi-divide lang tayo ng scripture kapag ang issue salvation. Hindi naman salvation ang pinag-uusapan natin eh. Pakikipagkapwa to eh. Good works to eh. Sa kapwa to eh. Buhay mo to, buhay mo to. Okay? Buhay na binigyan ka na ng bagong buhay ng Diyos. Ano gagawin mo? Enjoy mo yung buhay mo. Kasama rito yung pag-aasawa. Sabi sa Amos chapter 3, verse 3, maaari bang magsama ang pagkaklabay ng dalawang tao na hindi magkasundo? Ano ibig sabihin nun? Pwede ba magsama ang taong hindi magkasundo? Dapat talaga, ang mapapangasawa mo, kasundo mo. Hindi yun na nagustuhan mo lang, porke cute, porke pogi, porke amoy pinipig ng hininga, anuin mo na, aasawahin mo na. Doon lang kayo nagkasundo. Kumindat lang sa iyo. Ayan. Nagkatitigal lang kayo sabay may spark. Okay? Hindi ganon. Ang biblical courtship ay hindi po laro. Hindi po to paligsahan kung sino yung maraming napapasagot nung ikaw. Hindi rin to tungkol sa pagpapibilib ng gamit, regalo, tsaka yung mga pambobolang salita ng lalaki. Alam nyo guys, kami mga lalaki, ingat-ingat din kayo sa amin. Hindi lahat ng sinasabi namin ay maniniwala kayong totoo. Gumamit kayo ng proper hermeneutics pag nanliligaw at nambobola ang lalaki. Tingnan nyo by context. Baka bola lang yun, ICJCs para revealan nyo, bandang huli, nabudol kayo. Kung kailang kasal na kayo, wala na. Okay? So, hindi po laro-laro. Kami mga lalaki, likas kami mambobola. At saka mga kapatid, pangunahan ko na kayo lahat ng halos na lalaki, aminin na natin, lahat tayo halos, aminin na natin
Hindi totoong kilig ang nararamdaman natin sa babae minsan. Minsan gusto lang natin mabembang. Yun lang talagang totoo nun. Aminin na natin. Sige na, amin na, amin na. Umamin na tayo. Kayo mga babae naman, ingat kayo sa mga lalaki. Baka iba gusto niyan sa inyo. Okay? Lalo na yung mga single mom, naku po, delikado. Ito yung mga prone sa ano prone sa ano, sa mapariwaraang buhay, mga single mom, yung nagkaanak na tapos walang asawa. Yeah, habulin niya ng mga ano. Tsaka yung mga dad, yung mga tatay na, yung mga matatatanda na ng konti, medyo matured. Yun, habulin kayo men ng mga single. Mm. Okay. Mga pastor-pastor, ay yung mga pastor din, ingat din kayo. Tigil-tigilan niyo yung mga counseling niyo na kayong dalawa lang ang nagka-counseling. Ingat kayo sa mga counseling bandang huli, nag-I love you-han na yung magpastor. Ay, Diyos ko. Okay. Teka muna. Baka may tinatamaan dito. Wait lang. Titingnan ko yung mga umaaten. Ayan. Ayan. O, di ba? So, napakahalaga mga kapatid ng proper discernment sa biblical courtship. Sa Biblia, ang prinsipyo po ng courtship ay isang proseso ng pagkilala, paggalang at panalangit, pagsusuri bago pumasok sa isang panghabang buhay na tipanan. Sa Israel nga, walang courtship sa mga taga-Galilean. Doon binibili ang babae. Pag gusto mo mapangasawa ang babae, bilin mo sa magulang. Ibig sabihin, dapat may pera ka, mayaman ka. Wala kang karapatang mag-asawa kung wala kang pera, ano ibubuhay mo sa babae? Maganda nga yung kultura ng mga Hudyo Yun ang the best nun. Di ba? Ang unang gagawin ng babae, bibili niya sa magulang niya. Pag nabili niya na, alokin niya ng kasal yung betrothal, yung babae. Ngayon, kahit na nabili niya na, pag yung babae naman ay tumanggi sa pag-inom ng alak, wala rin. Sa Muslim din daw ganyan. May mga Muslim. Pero ganun. Pero maganda yung ganun, binibiling babae para na sa ganun yung lalaki qualified mag-asawa. Ngayon kasi, nangyayari ngayon, puro pogi-pogi lang, walang pera Diba? Hingi ng pandit, hingi pa ng pandit sa nanay. Okay? So, pangit na starting yun. Maraming mga tao ngayon, inuunang label mo kung pagkakilala, kailangan jowa mo na kagad, girlfriend mo na kagad, o boyfriend mo na kagad. Pero halos hindi nila alam yung mga ugali sa isa't isa ang nagiging problema, ang kinababagsak. Guys, marami na ako nabudol sa ganyan, guys. Yung mga, hindi ako nag-research sa mga ugali, kaya sablay bandang dulo. Yun ang problema. Diba? Masama rin pala guys yung yung amen ka ng amen, parang preaching, amen ka ng amen, hindi ka muna nag-aaral. Dapat bago ka manligaw, tingnan mo yung nililigawan mo kung yan ba talaga ay matino. Baka iba gusto sa'yo niyan. Baka pera lang ang gusto sa'yo niyan o gold digger pala yan, di mo alam. Baka GCash number lang ang kailangan niya, di ba? Tingin-tingin din tayo, no? Mga babae naman, tingin-tingin din kayo, baka naman libog lang nararamdaman sa inyo ng lalaki, di ba? Alam nyo guys, prangka na tayo, no? Pero halos hindi alam ng ugali ng isa't isa, hindi pa alam kung paano humawak ng problema. Yung bababaeng yan, kapag humawak ba ng pera yan, okay ba humawak ng pera yan? O baka gastador yan? O baka naman kasi yung mga kamag-anak niya, mga sugalero, mga walang niya, mga impact. May lahi palang impacto yung pamilya niya. Kita nyo. Yung pala, yung pamilya niya kapag gabi, nagre-ritual, nahahati yung katawan pag gabi, lumilipad. Yung iba mapapangasawa niya. Mag-isip-isip kayo, no? Mahal ang asin ngayon. Kaya pag dumating ang unang malaking pagsubok, doon palang makikilala ang totoong personalidad. Malalaman niyo ugali ng tao kapag hirap, pagpagod, gutom. Doon niyo malalaman. Dinidate mo sa magagandang restaurant, sige nga, i-date mo nga sa turo-turo, tingnan natin kung ano magiging reaksyon niyan. Kumain nga kayo ng lugawan. Kumain ka sa lugawan, sabi tapat ng tricyclean, pilahan ng tricycle, kain kayo lugaw doon, yayain mo doon. Tingnan natin kung ano reaksyon. Kung kakain ba siyang kasama ka o mamlastic o, di ba? Di ba? Okay.
Ayon sa diwa ng Amos chapter 3, hindi sapat yung pareho lang kayo nagmamahalan. Ang tanong ay magkasundo ba kayo ng direksyon ng buhay? Yung kasi yun eh. Kasi di ba babalik at babalik tayo sa courtship. Ang tunay na panliligaw, buhay ang nakasalalay. Buhay, buhay mismo ang inaalok mo. At ang inaalok sa'yo. O yung ba mga napangasawa nyo, ganun ba? Hindi pa naman huli ang lahat. Kung kayo may asawa na at nakikinig kayo ng preaching na to, panahon na para mag-recall uli kayo ng buhay nyo. Buhay ba talaga ang binigay mo sa akin, mahal? O kaya babes? O kaya be? O kaya pre? O kaya pangit? Ano mga tawag niyo sa mga asawa niyo? Pangit ba? Ano ba? May ganun? Meron pang nyok, nyak? May utot pa nga eh. Uy, utot. O, di ba? Di ba? Malalaman niyo yan eh. Buhay ba talaga ang binigay mo? O ano lang, happy-happy lang, pero pag hindi mo na, ano, wala na, iiwan ka na. Pareho ba kayo naniniwala kay Kristo? Pareho ba kayo ng layunin? Pareho ba kayo ng handang magtayo ng pamilyang si Lord ang center? Di ba? Kung hindi, kahit gaano ba katindi ang attraction, maging mahirap ang pagsasama. Kaya biblical courtship ay hindi paghahanap ng excitement. Ang biblical courtship ay buhay. Buhay mismo. Buhay. Oh, deponggol. Ay, alam ko yan, deponggol na yan. Number two, ang tunay na, ano ba ang tunay? So, na-define na natin, ano? Ano ang biblical courtship? Offering your life. Buhay. Pangalawa, paano ang tunay na layunin ng panliligaw? Anong purpose? Tunay na purpose. Ito pala dapat. Tunay na purpose. Ba't ba tayo nanligaw? Anong purpose? Ang purpose ko po ay majombang yung nililigawan ko. Eh di wow, ikaw na, manyak. Di ba? Anong purpose mo? Bakit mo nililigawan mo ba? Ang ganda-ganda kasi niya. O, paano pag hindi na siya maganda? Paano pag tumanda na siya, tumaba na siya? O, anong purpose? Nawala na ang purpose mo. Ano ba talaga ang purpose? Ano purpose ba tayo nililigaw? Ano purpose ba tayo nag-aasawa? Bakit? Di ba? Mm. Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20, verse 5. Mga kapatid, magpupuyat tayo ngayon na hanggang alas 11:30 tayo sa mga gustong sumama. Yung mga ayaw na, gusto na matulog, ano po, bukas na bukas po ang mga unan at kumot sa inyong tabi. Pwede na kayo mahiga. Okay, ano ba? Buksan ng aircon para makatulog. Proverbs 20. Proverbs. Ba't nawawala yung Proverbs ko, guys? Ayun. Proverbs chapter 20, verse 5. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Wise ang mga taong marunong magbasa ng body language ng tao. Wise yun. Kahit sino kaya yon. Posible namang hindi. Pastor, di ako wise eh. O sigurado di ka wise? Ba't ka naging tao? Lahat ng tao wise, di lang ginagamit. Gamitin mo yung pagiging wise mo lang para makita mo kung gaano ka ka-wise. Okay? So, marami mga maling paniniwala tungkol kasi sa panliligaw eh. May iba na akala ang layunin ng panliligaw ay mapasagot lang daw yung babae. Kapag sinagot ka, panalo ka na. Yehey! Kami na! Yeah. Tapos, hindi pa pala, no? Hindi po yan ang sinasabi po kasi ng Bible. Ang layunin po ng courtship ay hindi po para manalo. Ang layunin ay para makilala. Makilala. Ang purpose ng panliligaw, sulat natin, ay makilala mo ang iniibig mo. Yan. Para makilala mo siya, guys. Ayan. Tingnan ko nga. Tingin nga muna ako ng mga umaaten kasi baka may matamaan ako dito eh. Okay, wala siya. Ayan, wala siya rito. Ayan. Okay, pwede na ako magsalita ng diretso.
Okay, safe, safe tayo. Safe. Wala yung tatamaan. Okay, hindi yan pananaw po ng Biblia. Ang layunin ng panliligaw ay hindi para humanalo, kundi para makilala. Getting to know each other. Ibig sabihin, panliligaw ka, hindi lang yung babae ang kinikilala mo. Si babae naman, kinikilala niya ikaw. Kikilatisin ka muna. Okay? Hindi yung panliligaw, nasa motel kagad kayo. 3 hours is enough. After 3 hours, kayo na. Tapos uugod-ugod yung kayo maglakad para kay mga sira. Di ba? Hindi ganun po ang panliligaw. Inaalam mo rin kung sino siya, paano siya magalit. Di ba? Paano siya humawak ng problema. Marunong ba siya magpatawad? Ay naku guys, mahirap yung ganyan ha. Yung hindi marunong magpatawad, ako po, hirap kasama yan. O may respeto ba siya sa magulang? Baka naman di sumunod sa magulang. Hmm. Sira ang 1 years and 3 hours ng BBF. Ayan. O may respeto ba siya sa magulang? Baka naman bastos sa magulang yan. Suwail. Kung suwail sa magulang yan, darating ang oras, suwail din sa iyo yan. Kung nagawa niya sa magulang niya magrebelde, magre-rebelde din sa iyo yan. Paano niya ginagamit ang pera? Ito pa yung mga problema, no? Kung paano humawak ng pera yung babae o yung lalaki, di ba? Ano ang pananaw niya sa Diyos? Naku, na importante to guys, kung ano yung pananaw niya sa Diyos. Mahirap yung mga kasama sa buhay na ano, na walang pakialam sa Diyos. Mahirap yun. Dapat ma-born again muna talaga para magkasundo kayo. Di ba? Ano ang pananaw niya sa kanyang pamilya? Responsable ba siya? O ano ang pangarap niya? Kapag ang panliligo ay puro flowers lang, puro chocolates, puro surprises, puro stuffed toy, ano pa ba? Ano yung mga puro 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 cupcakes, puro chocolate. Oh, pwede matakpan ng excitement ng mga bagay na dapat sana nakita mo na noon. Hindi mali po ang magbigay po ng bulaklak ha. Hindi ko sinasabing hindi ka na maging sweet o hindi po kasi yun ang purpose. Purpose na pinag-usapan din, purpose. Purpose, layunin. Ang pangunahing purpose ay makita ang tunay na karakter ng taong maaring makasama buong buhay. Di mo alam, sumpungin pala, no? Kapag meron, nananapak. Kapag meron, tatadyakan ka. Hmm. Di ba? O kaya pag meron nangahatak o kaya pag bagong gising bigla ka lang sasakmalin. Yung pala may toyo. O si lalaki naman ano kapag lasing ano nagiging halimaw, nagiging si Taguro. Yun si Taguro guys. Nagiging 100% yung kanya kapangyarihan lakas. Ko. Ayan ako, lumalaki ang muscle. Pero hindi po yun po ang pangunahing purpose mga kapatid. Ang pangunahing purpose ay makita yung tunay na karakter ng taong maaari mo makasama. Tandaan nyo ito mga kapatid, mas mahalaga makilala ang tunay na ugali kaysa mahulog agad sa matamis na pananalita ni Koya. Yung pala yung mapapakasama mo, bonak pala, no? Diba? Number 3, dito tayo. Bakit di dapat madaliin ang relasyon? Dito na tayo number 3. Bakit hindi dapat madaliin? Ang relasyon po ay hindi dapat minamadali, dapat it takes time. Huwag kagad mag-I love you, mag-holding hands, alamin maganda siguro magsimula kayo sa kilig moments. At kung kayo may asawa na ngayon, i-reverse lang po natin, mag-renew uli kayo. Ito guys, tayo-tayo lang to ah. Alam naman ng iba mga tao dito. Actually, ginagawa ko na to ngayon. Ginagawa ko to kay Kaisel ngayon. Nagre-renew kami ng pagiging mag-asawa namin after 10 years. So hindi po kami nagre-renew lang kami. Nag-iisip-isip ka muna kami ngayon para for another decade na naman, 'di ba? Ganun lang 'yung mga kapatid. Kaya ako sa inyo, kung gusto niyo talaga maging matatag ang relasyon niyo bilang mag-asawa, minsan din kailangan niyo muna sigurong mag-space muna. Hmm.
Hindi naman hindi iba yung paghihiwalay pero iba yung yung muna time out muna kumbaga sa basketball, 12 hours sa takbuhan, 2 minutes time out. Magla-last 2 minutes bago pumito yung referee. Gawa muna ng coach, gawa muna ng mga plan. Saan pupunta yung center, saan pupunta yung shooting guard? Ano yung gagawin ng power forward para nang sa ganun makadepensa, makatira yung shooting guard o yung center ay makadakdak. O, tinan nyo. Napakahalaga ng mga kapatid kung kayo may asawa na. O, kung kayo ngayon ay nakakaranas ngayon ng mga awayan, mag-asawa, wala na kayong respeto sa isa't isa. It's about time to renew it. At huwag nyo madali ang relasyon kasi hindi nyo nagawa nung araw. Basta kasi kayo, nagtana na lang kayo bigla. Pagkagising nyo, mag-asawa na pala kayo. Tapos sinapangasawa mo, ang ganda-ganda nung gabi. Pagkagising mo, hindi pala maganda. Mukhang sinabuyan ng electric pan yung mukha. Nagsisikat ulit, ba't napangasawa mo? Di ba? So napakahalaga mga kapatid, yung hindi kagad ka nagdedesisyon dahil sa yung emosyon. Sabi sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 1, ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. At sabi diyan, isa sa pinakamalaking pagkakamali man ng maraming relasyon ngayon ay nagmamadali kasi kakakilala lang love kagad. Isang linggo pa lang official na. Isang buwan pa lang pinag-uusapan na ang kasal. Pero hindi nila alam ang tunay na ugali ng bawat isa. Guys, nangyari sa akin yan. Girlfriend ko ng March 14, April 14 kami nag-engage, May 14 kami nagkita, June 12 kami kinasal. O, di ba? O, ano nangyari? Matatag ba? Hindi. Kasi bakit? Hindi nag-getting to know each other. Diba? Ang tunay na ugali kasi makikita yan in the middle of your era. Bandang huli makikita mo, kala mo mabait pala, bandang huli mayabang pala, no? Lumaki ulo. O kaya sa una lang manggaling yung lalaki, bandang huli binubugbog ka na, nananakit na. Kaka-chat mo lang, mahal mo na, nag-I love you na kayo. Pero hindi pa nila alam yung tunay na ugali. Ang pagmamadali ay kalaban po ng karunungan. Kung gusto mo maging marunong, huwag ka magmadali kasi kalaban po yan ng taong marunong. Kapag nagmamadali ang tao, emosyon ang nauna kasi discernment. Hindi na niya napapansin yung mga red flags, guys. Hindi niya sinusuri yung karakter. Hindi niya na nakikita yung mga warning signs dahil natatakpan kasi ng sobrang kilig. Ang cute-cute kasi ng mata niya kapag nakaparumbaba siya, macho-macho niya, Diyos ko. Mabalahibo kasi ang dibdib niya, Diyos ko. Ay, si Sergio. Si Sergio Santibanez. Ayaw na nga. Ba't ba ako kung saan napupunta? Mga millennial dito, hindi alam to. Oh. Ang Biblia po ay paulit-ulit na nagtuturo tungkol po sa tamang panahon. Maging yung magsasaka, naghihintay ng tamang panahon ng pag-aani. Hindi siya naguhukay araw-araw para tingnan kung tumutubo yung kanyang tinanim. Marunong siya mag-antay. Ganon din sa relasyon, ang tiwala ay nabubuo sa loob, ay hindi po nabubuo sa loob ng isang linggo. Ang respeto ay hindi nabubuo sa loob ng isang buwan. Ang karakter ay hindi nakikita sa unang date pa lang, hindi. Kinakailangan po ng panahon. Kaya wag ko kayo matakot na mabagal ang takbo ng panliligaw. Mas mabuting mabagal sa simula kaysa mabilis siwalayan. Maganda sa babae, para maging matatag ang lalaki mapapasayo, pahirapan mo. Tingnan natin kung tatagal. It takes time. Wag ka munang oo. Pag-aralan mo at gayon din sa lalaki, magtiyaga ka. Paghirapan mo yan. Sabi nga nila nung mga panahon ng college namin, sabi doon, easy to get, easy to forget. Totoo naman yun eh. Pag easy to get ng babae, madali kalimutan.
Pero ang hirap kalimutan yung taong pinaghirapan mo talaga na halos ilang buwan mong niligawan. Na hindi mo malaman kung may pag-asa ka, bandang uling naging kayo, wow. Tapos napakasalan mo, nakakuha mo ng virgin. That is the great success. Eh kasi iba na ngayon panahon na ngayon. Kakasala lang, o kailan may asawa na, o kailan buntis na, kung nakalimang anak na, doon pa lang ikakasal. Sayang, hindi nyo nakuha yung excitement ng, ng marriage life. Okay, character muna kasi, number 4. Next character muna bago kilig. First Samuel chapter 16 verse 7. Ang sabi ron, ang tao ay tumitingin sa panlabas ng anyong, ngunit si Yahweh ay tumitingin sa puso. Okay. So mahalaga po kapatid na kung ano yung tingin ng Diyos, tingin din tayo. Okay. Wait lang guys. Ang tao, ito marahil ang pinaka mahalagang prinsipyo po ng biblical courtship sa panahon ngayon, halos lahat po ay nagsisimula sa appearance. Uy, pakilala mo naman sa akin yung BF mo. Pogi ba yan? Yung kagad unang tinatanong, pogi ba yan? Cute ba yan? Balbasarado ba yan? Ganun. Nagsisipilyo ba yan? Yung mga ganun kagad ang tinitanong natin. Ang problema. Tapos, sa panahon ngayon, lahat, sa kultura natin ngayon, hindi ka papakinggan ng tao kung wala kang beauty. Kailangan maganda, gwapo, maputi, matangkad, sexy. Pero ang Diyos ay iba po ang sukatan. Sabi niya, hindi siya tumitingin sa mukha, tumitingin siya sa puso. Maraming relasyon nagsisimula sa sobrang kilig pero natatapos sa sobrang sakit. Bakit? Bakit guys? Dahil pinipili kasi appearance, hindi yung character. Tanongin mo nga sarili natin mga kapatid, marunong ba tayo magsabi ng totoo? Marunong ba siyang humingi ng tawad? May respeto ba siya sa magulang niya? Paano niya tratuhin ng waiter? Mga nasa, paano mo tratuhin yung mga nasa, tawag dito, fast food? Paano ka magtrato ng mga waiter? Paano niya tratuhin yung mga tao walang maibigay sa kanya? May takot ba siya sa Diyos? May integridad ba siya kahit walang makikita? May integridad ba? Yan ba yung mga tanong na mahalaga na, yan po yung mga tanong na mas mahalaga pa doon sa kaysa tanong na gwapo ba? O maganda ba? Kagandahan lilipas, kabataan lilipas, ang katawan ay magbabago, pero yung karakter, kapag ito hinubog ng Diyos, habang tumatagal, lalo ang gumagana. Pero ayoko rin naman bigyan kayo na masyadong bias na side. Of course, hindi talaga maiiwasan na mapatingin ka sa physical character. Hindi maiiwasan talaga yung guys. Ganun talaga, tao lang tayo. Kung maghahanap tayo ng guy o girl, napapaningin tayo una talaga. Hindi maiiwasan yung physical appearance. Diba? Tao lang tayo. Pero dapat balansehin natin. Sabi ni Princess, ako pastor sa mukha tumitingin. Love is not true din arrogant. Ako pastor sa mukha talaga. Totoo naman yung guys, huwag na tayo maging plastic. Hindi natin maiwasan talaga. Kahit ba sabihin natin ang Diyos, hindi ka naman Diyos eh. Kaya nga napakahalaga mga kapatid kapag hihingi kapag magkakaroon ka ng partner, ipag-pray mo sa Diyos para ibigay sa iyo ng Diyos yung gusto mo. Kasama yung physical appearance doon. Yun lang ang technique doon. Gusto mo na magandang babae, ipag-pray mo. Naunawa ng Diyos yun. Ang problema kasi sa atin, nalungkot ka lang, pumatol ka na sa hindi mo gusto, hindi mo naman nagustuhan, bandang uli, hiwalay mo rin, panakibutas lang. Diba? Okay. Pastor, gusto ko talaga ng pogi. Sige, tumingin ka ng pogi, okay lang yun. Ipag-pray mo, pero huwag ka maghanap, ipag-pray mo. Bibigay ng Diyos yun. Hindi maiwasan, naiintindihan naman tayo ng Diyos. Ang Diyos naman, hindi naman killjoy eh. Diba? Mm. Okay. So wag mo piliin yung mga tao nagpapabilis po ng tubok ng puso mo lamang. Piliin mo yung mga taong may karakter na nagbibigay ng kapayapaan sa puso.
So ano ang tunay na layunin ng panliligaw? Proverbs chapter 20, nasa puso ang malalim na tubig, ngunit inuunawa iyon ng mga may kaunawaan. Maraming mga tao nag-aakala ng layunin ng panliligaw ay mapasagot ang babae, pero hindi pala ganon. Hindi sapat po yung bulaklak, kagaya ng sinabi ko kanina. Regalo, matatamis sa pananalita, laman ng panliligaw, ito ay makakasama mo habang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Yan bang asawa mo yan o nililigaw mo yan bago mo ba piliin yan ba ay merong puso sa Diyos? Diba? Tandaan po natin ang layunin ng panliligaw ay hindi nakahanap lang ng boyfriend o girlfriend. Ang layunin nito ay malaman kung siya ba ay may taong maari mong makasama sa pag-aasawa. Kaya wag madali ng pagsagot, gamitin pa yung panahon na magpanalangin, mag-pray. Okay, number 3 na po tayo. Character muna bago kilig. Ito tayo. Kagaya ng sinabi kanina, ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na kaanyuan. So isa sa pinakamagalagang pagkakamali na maraming tao, inuuna muna yung kilig bago yung karakter. Kapag gwapo, maganda, sweet, marunong magsalita, mabilis mahulog. Pero tandaan nyo, ang kilig ay pansamantala, ang karakter ay makakasama mo habang buhay. Hindi ka bubuo ng pamilya gamit po yung kilig. Bubuin mo ito gamit ng respeto, katapatan, pagtitiis at takot sa Diyos. Kaya bago mo itanong na mahal ba niya ako, itanong mo muna, may karakter ba siya na kayang bumuo ng isang matatag na pamilya? Karakter, tingin tayo sa karakter, guys. Okay. Narito ito yung mga red flags no na hindi dapat balewalain kapag pipili ka ng asawa, guys ha. Numero 1 to ha, pag sa mga baguhan lang naman to. Pero sa mga may asawa na dito, dapat baguhin nyo na to hanggat maaga bago masira ang pamilya nyo. Ito yung mga red flags na ito, red flag. Narito ang ilang red flags na di dapat balewalain. Una, ang ugali, sinungaling. Kahit malit na kasinungalingan, kapag naging ugali na, sisirain ito ang tiwala at relasyon. Malakas makasira yan, guys, yung sinungaling. Kapag yung partner mo sa buhay mo ay sinungaling, mahirap na pagkatiwalaan yun. Doon na mawawala yung respeto at doon mawawala yung tiwala. Anong ginagawa mo? LDR kayo, no? Long distance. Anong ginagawa mo? Busy ako pero yung pala may kausap na iba. Saan ka natulog? Hindi, kasama ko yung pinsan ko pero pala natulog ka pala sa ibang lalaki. Diba? Mahirap pagkatiwala yung mga ganyan tao. Sinungaling. Red flag number 1 yan na. Number 2 na red flag sa mga pamimili ng mapapangasawa mo, mainitin ang ulo. Madaling mag-init ang ulo, madaling pumatol. Pag mainit ang ulo mo, papatulan ka. Galit ka na nga, papatulan ka, sasalubungin ka. Ingat kayo sa mga ganyan. Ngayon, kung mag-asawa na kayo, ganyan ang ugali nyo, magbago na kayo, nakakasira ng relasyon yan. Yung pagiging mainit yan, bugnutin nyo. Alam nyo mga kapatid, ang problema sa pag-aasawa talaga, kapag yung, alibawa, si guy ay galit na galit, si girl naman papatol. Dapat ang ginagawa na girl, wag nang papatulan. O isa doon bababa, isa doon mananahimik. Okay. Ang taong hindi marunong kontrolin, ang galit ay madaling makasakit ng salita at sa kilos, sabi sa Proverbs yun. Proverbs, basahin natin. Proverbs chapter 22. Kawikaan, chapter 22. Dito natin may enjoy yung Old Testament, guys, sa mga ganitong topic. 22 verse 24. Huwag makipag-kaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila ng bitag at kay masilo. Tinan nyo. Huwag daw makikipagkaibigan. Do not equally yoke for those who are naggers, mga mahilig magnag. Okay. Pangatlong red flag na mag-isip-isip ka muna bago mo ligawan o bago mo sagutin ay pangatlo, yung walang respeto.
Yung joke na minsan, halimbawa, yung joke na nakakasakit, tawa pa siya ng tawa, ikaw nabibwisit ka na, joke niya. Di ba? Walang respeto, pagagalitan ka sa harap ng maraming tao, sisitahin ka. Kahit body language lang, walang respeto. Di ba? Ano pa? Malalim guys yung walang respeto eh. Hmm. Hindi lang naman ng kabastusan yung pinag-uusapan dito eh. Maraming bagay. Pag binaypas mo siya, walang respeto. Nag-away kayo, ang ginawa mo, bias ka, nagsumbong ka sa kamag-anak mo, sa mga magulang mo. Hindi mo binigyan ng katwiran yung asawa mo. Bandang huli, masisira ang asawa mo. Hindi sirang-sira ng asawa mo. Tapos bandang huli, magbabati rin ka ng asawa mo. Ngayon, ang tanong, anong mukhang ihahatid mo sa pamilya mo kapag kasama mo yung asawa mo sa pamilya mo? Ito pa, iwasan nyo yung gantong ugali guys, so, na mapapangasawa nyo. O kaya kung asawa nyo na, magbago na kayo, kundi sira ang pamilya nyo rito eh. Yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yan. Laging ikaw yung mali at siya yung tama. Ikaw ang dapat suyuin kahit na ikaw na yung mali. Dahil sabi sa kasulatan daw, dapat ang babae daw ay sinusuyo. Malaking kalokohan yun. Porque babae lagi sinusuyo. Ang dapat ang lalaki rin sinusuyo. Ganto lang yan. Kung sino yung tama, kung sino yung dapat, yun yung suyuin. Ang problema sa ating mga Pilipino, lagi lang kontrabida lalaki. Yung babae kapag iniyak-iyak lang, iyak-iyak lang, simpatya kagad tayo. Laging kawawa kami mga lalaki, so totoo lang, iyakan nyo lang kami, wala na. Yung simpatya na ng tao nandun sa babae. Kami yung masama, kami yung babaero, kami yung walang iya, kami yung... O ganun din, vice versa rin. Hindi porke lalaki, lagi kang susuyuin, porke ikaw yung breadwinner, ikaw yung nagpapalamon, ikaw yung siga-siga, porke pinapalamon mo lang yung babae, di ba? Hindi dapat ganun. Kaya ingat kayo diyan sa mga hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Mahirap mapangasawa yung gantong tao, sa totoo lang. Toxic yung mga ganyan. Ito pa, red flag. Walang takot sa Diyos. When sin abound, grace abound. O, abuso sa kasalanan. No? Kaya okay lang naman babae siya, okay lang naman lalaki siya, makapag-flirt sa iba, kahit na may asawa na. No? Bakit? Walang takot sa Diyos. Kaya itong liman to guys, to, red flag to ah. Kapag ganyan yung mapapangasawa nyo at kapag ganyan yung liligawan nyo, may nakita kayong ganyan, naku po, mag-isip-isip ka na. At sa mga ngayon mga mag-asawa, kung meron kayong ganyang mannerism na lagi niyong pinag-aawayan dahil ang asawa niyo sinungaling, mainitin ng ulo ang isa naman walang respeto, isa naman hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, at isa walang takot sa Diyos, panahon na para magbago kayo mag-asawa kasi mababagsak at babagsak kayo balang araw. Tandaan niyo ito, mas mabuting mabigo sa kilig kaysa masira sa habang buhay na maling karakter ang napili mo. Ang kagandahan po ay lilipas, ang kilig po ay hihina, pero ang mabuting ugali ay patuloy na magiging mapagpala. So anong big idea? Ito yun. Sa biblical courtship, ito yung sulat ko nga. Ito yun. No? Tandaan niyo ito, mas mabuting mabigo sa kilig kaysa sa nasira sa buhay na may maling karakter. Ang kagandahan ay lilipas, ang kilig ay hihina, pero mabuting karakter ay patuloy na magiging mapagpala sa isang relasyon. So yun lamang po ang ating pag-uusap ngayong gabi. Palakpakan natin si Lord. 9:30 to 10:15. Okay. So meron pa tayong 45 minutes hanggang alas 11 ng gabi. Pwedeng-pwede na kayo magtanong sa atin na pag-usapan. Maraming salamat po sa inyong oras sa pakikinig. Pwede na ako magtanong.
Sige po, pwede na ako magsalita. Na-relate ko yung pastor, yung sinabi mo na ano yon yung mainitin ang ulo, dali lang magkalit, yung para bang ano, pinaglihi ng sama loob. Oo. Pastor, ganyan ang asawa ko, ganyan pong asawa ko, kaya kung ganyan, tumahimik na lang po ako. Ganun po siya. Mhm. Grabing suffer ko niyan, bukod sa babaero, ganun pa ang ugali. Pero nanampalataya pa rin ako sa Diyos na siya ay baguhin ng Panginoon. Mhm. Yan lang po Amen ang po. aking nanampalataya lang po ako na mabago kasi lahat naman tayo ibaguhin ng Diyos sa tamang panahon. Time to restore, di ba Mm. pastor? Time to heal. Malala kita eh. Mm. Yan lang po aking i-share ngayon na ganyan ang Mhm. asawa ko parang ano ba, yung pinaglihi ng sama loob. Lalo na pag gutumin, pastor, pag magutom yan, ay grabe, galit ka agad yan. Pakainin mo, okay na siya. Matawa na lang po ako, pastor, itawa ko na lang. Oo nga eh. So, salamat po sa inyong sharing. Salamat po. Amen. Tuloy lang po manampalataya. Sige po, may tanong pa po ba? Sir, sis, bukas 8 p.m. pag-aralan natin ang malaking tulong yung... okay. May tanong pa po ba kayo? Pastor, may tanong po ako. Sige po, go ahead po. Ano po ba pwedeng gawin kapag ang asawa mo medyo mataas ang pride at hindi siya tumatanggap ng pagkakamali niya kahit alam niya sa sarili niya na mali siya? Yun, oh. Ano po ba ang Pareha pwede tayo. kong ano? Ano po ba ang pwede kong gawin? Kasi minsan minsan kasi pag nagtatalo kami kahit ako yung tama, siya mali, hindi man lang siya nahingi ng dispensa. Kasi medyo Mm. mataas po ang pride ng asawa ko eh. Sila pong lahat magkakapatid, matataas po kasi ang pride nila eh. Parang tingin nila sa sarili nila na tama lagi yung explanation nila sa ibang tao. Pero pagdating po sa pamilya, iba yung iba yung pagtrato ba? Mm. Ano po ba ang pwede kong gawin? Kasi minsan kasi napapatulan ko, minsan naiyak na lang ako. Ganon. Mhm. Mhm. Tapos, minsan, minsan hindi ko kasi mapigilan yung emotional. Ano po ba Mm. ang puwedeng yung maipapayo niyo lang? Opo. So, maganda po yung tanong niyo, kapatid. Kung mataas ang pride po ng asawa niyo po, actually na-experience ko rin 'yan. Ang unang dapat tandaan na hindi mo mababago po kasi yung puso ng tao, kapatid, eh. So, magitan ng pakikipagtalo din. Wala, talo ka diyan. Ang pagbabago po kasi ay nagsisimula sa Diyos. Ang iwasan ng pag-aaway kapag mataas po ang emosyon po, 'pag gano'n, ang dapat nating iwasan. Humanap po ng tamang oras para mag-usap ng mahinahon, sabihin ng nararamdaman mo na may paggalang, hindi para manalo sa argumento, kundi para maayos po yung relasyon niyo po. Bukod dito, ipanalangin mo na rin yung asawa mo. Ang pride ay hindi po kasi basta-basta mawawala yan sa isang sermon eh, o sa isang pag-uusap. Minsan proseso ito ng pagkilos ng Diyos sa puso ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos po ang makakagawa po niyan, hindi tayo. Pero kung ang pride ay nauuwi lang po sa pag-aabuso, pananakot o paulit-ulit ng pananakit, ay ibang usapan na po yun. At kailangan na po ng seryosong pagharap sa mga ganyang sitwasyon. Sinabi ko kasi sa Kawikaan, basa tayo ng Bible, sabi sa Proverbs chapter 16, verse 18,
Sabi dito, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mga pagmataas sa isipan ay babagsak. Isa ang kahihinatnan po ng mga taong mayabang at mapagmataas, yung di marunong tumanggap ng pagkakamali. Lahat sila ay babagsak. At sinabi sa Ephesians chapter 4 verse 2 nga na maging humble daw tayo, maging mahinaw, mapagtiis. At may gantimpala ho ang Diyos dun eh. May biyaya ang Diyos dun eh. Kaya ang layunin ay hindi ko sino po yung manalo sa argumento, kapatid. Ang dapat ay kung paano muli mabubuo po yung relasyon niyo po, kapatid. Doon po kayo mag-focus. At ang makakagawa lang po niya ng Panginoon talaga, majority. Yun lamang po ang aking masasabi diyan, kapatid. Salamat po. Yun nga po kasi minsan napapansin ko sa asawa ko. Minsan po kasi sinasabi ko sa kanya na napapansin ko po kahit anong kayo niya sa buhay, parang hirap na hirap pa rin po siya. Kasi nga po, meron siyang ugaling ibang nabanggit nyo na ugali po ng asawa ko. Maano po sila, matataas po sila. Kaya parang ano po, kahit anong kayo niya sa buhay, parang bagsak pa rin po siya, hirap na hirap. Kaya minsan po, nandun na lang, sinusuportahan ko na lang po siya para sa mga anak ko. Kaya minsan nagpipigil na rin po ako na ayaw kong patulan. Kasi yung mga anak ko po kasi malalaki na, nakikita nila yung pagtatalo namin. Kaya minsan, tumatabi na lang ako. Salamat po, Pastor, sa advice. Salamat po. Pinagpapasa Diyos ko na lang po kasi lahat. Kaya lang wala po siya dito eh. Sana napakinggan niya. Ang mahalaga ho diyan, kapatid. Kapatid, matanong ko lang po. Nasa pure grace na po ba yung asawa niyo po? Nagkaroon na po ba siya ng na-born again na po ba yung asawa niyo po? Hindi po. Minsan po, pinasabi ko po siya sa pagtanggap. Kaya lang, parang po siya sa religion po siyang Catholic. Kasi, meron po kasi kaming report dito na na nagagalit siya kapag gusto ko nang alisin. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, dati raw ganun ako. Tapos minsan naman, nagtatanong siya about sa rapture. Ina-explain ko, pero parang parang hindi niya pinapakinggan. Para bang kung tawagin ay pasok sa tenga, labas sa kabila. Lagi ko nga pong pag ako, nakikinig ng niyo sa YouTube, pinapaano ko sa kanila para mapakinggan man lang. Kaya lang parang parang wala pa rin nabago. Minsan nagtatanong siya about sa rapture, ni-explain ko naman ano ba raw ba yung rapture. Ni-explain ko, tapos pinapaano ko yung mga video niyo. Parang hindi sila naniniwala. Amen po. Pero pinagpasa Diyos ko na lang lahat. Bahala na po si God. Opo, wala ko tayong magagawa eh. Sa totoo lang talaga, yung buhay po natin kapag mga hardship, mga bagay na mahirap, talagang tayo eh, iaasa lang tayo sa biyaya ng Diyos pa rin talaga eh. Meron tayo mga bagay na control, siguro 5%, 95%, Diyos pa rin talaga dapat ang kumilos. Kasi ang nais kasi ng Panginoon. Kaya nangyayari po yung mga bagay na mga masasakit sa atin. Hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Nilolob niya mangyari yan para ho tayo ay umasa po sa biyaya niya. Makita po natin yung biyaya ng Diyos sa kabila ng mga nangyayaring ganyan, ay araw-araw po tayong tinatawid ng Diyos doon. Hanggang sa masanay tayo doon na bubuhay sa biyaya. Kasi hanggat meron tayong kaisipan na mahilig tayong kumontrol ng tao, sitwasyon. Hanggat meron tayong ganong idea, sa tingin ko ay hindi matatapos ang Diyos sa pagtuturo sa atin na umasa sa kanyang biyaya. Ganun talaga. Part yan. Kaya nga totoo yung sinasabi ng Romans 8:28 eh. Lahat daw na nangyayari daw sa atin ay kabubuti daw natin ayon sa kanyang kalooban. Dahil may purpose. Pagdating ng 29, sinabi may purpose daw kasi. Napakalinaw po ng Biblia na ang buhay natin mga Kristiyano talaga ay dapat talaga umasa sa biyaya ng Diyos. All by His grace alone. Kaya yung gano'ng makatigas ang ulo ng asawa mo, nilolob ng Diyos mangyari yan para umasa ka sa biyaya ng Diyos mismo.
At darating din yung oras, baka dumating yung oras, magpastor pa yung asawa mo, kasa sa'yo, na makakilala sa Panginoon. Hantay-antay lang. Tsaka sinabi naman ng Biblia yun, na alam naman ng Diyos yung nasa puso mo, kapatid, na gusto mo lang ng katahimikan ng pag-iisip. Kaya nga lang kasi, nasa proseso tayo eh. Dumadaan tayo sa proseso. Yun lang yung masasabi ko dun. Okay po, Pastor. Salamat po sa explanation. Thank you po. Okay po. 10:26 p.m. Patuloy po tayo sa pag-aaral. At pwede ko kayo magtanong kahit na hindi tungkol sa love life at kahit na Hello, ano. Pastor. Sige po, Sir Arman, go ahead po. Yes, Pastor. About sa topic niyo po kanina, about sa may guilty po kasi ako sa red flag number 1 na sinabi niyo na about sa sinungaling. Ewan ko lang po, Pastor, but sadyang sinungaling ba ako or mapaglihim lang kasi minsan kasi guilty ako. Hindi ko lang sinasabi sa misis ko na about like mag-order ako ng online orders and then nililihim ko sa kanya kasi ayoko kasi siyang magalit or takot ako magalit yung misis ko kaya nililihim ko na lang na then nagtataka na lang siya na may parcel na darating and then siya yung nakatanggap. Then about sa money, nililihim ko rin po pag yung sahod na and then hindi ko binibigay lahat kasi gusto ko may pera rin ako na makikip ko. Sadyang sinungaling po ba talaga ako, Pastor? Takot lang ako magalit siya. Iwan ko, naguguluhan po ako, Pastor. Sorry. Ako nga si Kaisel, nililihim kong bumibili ako ng robot, maririnig nila niya, makikita niya may robot na ako eh. Alam niyo mga kapatid, yung pagsisinungaling, depende naman yan sa paggamit. Kung may purpose naman mabuti at napagkasunduan nyo na walang sama ng loob, nasa sa inyo pa rin yun. Hindi porke nagsinungaling ka. Halimbawa, meron kasi mga taong ganito eh, no? Yeah, halimbawa, imbis na ipaliwanag kung bakit hindi siya pwede, sasabihin na lang niya na, ay, may lakad ako eh. Pero ang totoo nun, hindi talaga siya pwede kasi nga marami mga dahilan. May mga taong ganun, hindi natin din pwedeng husgahan yung mga taong nagsisinungaling. Ang sinasabi kong red flag ng pagsisinungaling, yung naglilihim siya na nauuwi sa pagtataksil, nauuwi dun sa ikasisira ng relasyon ng tiwala. Yun ang pinag-uusapan dun. Pero yung mga ganyang orders, wala yan, cute lang yan. Depende sa inyo yan, ha? Depende rin sa babae. Kung napagkasunduan nyo na kilala mo yung asawa mo na ano ba, umorder ka, tapos hindi alam na asawa mo, biglang wala, cute lang yun. Yung mga ganun malilit na bagay. Ang pinag-uusapan dito, yung pagsisinungaling na nauuwi sa pagtataksil. Yun ang delikado. Mga taong Pero pag nililigawan mo pa lang talaga, wag ka muna magpakita ng mga ganun malilit na bagay. Kahit nga yung mga yung mga may usapan kayo. Ano oras ang usapan natin? 11:00. Yung 11:00, kung ilang 11:00 na, doon pa lang OTW. Tapos nagsisinungaling, hindi pa pala OTW, naliligo pa lang. Yun guys, yun ang nakakawala ng tiwala talaga. Pag involve ang emotion na, pero yung mga ganyan, yung mga material na bagay, wala naman. Pag involve ang emotion ng babae o ng lalaki, pagsisinungaling, kapag apektado ang relasyon nyo, yun yung mga red flags na dapat ma-deal sa mga mag-asawa na. Pero sa mga nanliligaw pa lang, tingnan-tingnan mo rin. Pag-aralan mo rin kung paano siya nagsisinungaling. Kasi mahirap din naman kasi sabihin natin na sinungaling siya, bakit ikaw ba di nagsisinungaling? So mahirap din naman kasi manghusga. Pero ang pinag-uusapan mo sinungaling dito, yung bang tipo makakasira talaga ng relasyon nyo. Case-to-case basis, ibig sabihin ko doon, kapatid. Thank you, Pastor. Minsan, Pastor, ginagawa ko na lang magsinungaling. Gaya ng, sarap baluto ko. Sabi ko sa kanya, oo, masarap po, hindi naman masarap. Takot akong magalit siya, Pastor. Sobra. Takot akong magalit yung misis ko, kaya nagsisinungaling na lang ako. Hindi naman Thank you, Pastor. malit na Thank you bagay po. lang yung kapatid. Basta hindi nakakasira dun sa loyalty kapag ang tinatamaan na yung loyalty, tinatamaan na yung dito yung tinatawag na confidential, mga secret, tapos ganun. Yun na yan, delikado. Yun na nga. Depende sa pagsisinungaling, kapatid.
At kung paano rin tinatanggap ng partner mo yung pagsisinungaling na yun, kung yung ba ay nakakasira ng tiwala o parang wala lang, cute lang naman, wala namang problema. Na, ano yun, depende ho yun sa mga taong nakakasama mo. Pero mas maganda pa rin talaga na maging honest na lang. Na ibis na ano, o sabihin mo yung totoo. Iba kasi, halimbawa, magdadahilan, sakit ang ulo ko, kaya hindi tayo matutuloy. Pero ang totoo nun, nagdadahilan lang. Hindi naman talaga masakit ang ulo. Yun po yung mga nakakawalan po ng tiwala, yung mga ganun. So, yan lamang po. Sige po, patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Patuloy lang po kayo magtanong. Thank you, Pastor. Sige po, tanong lang po kayo. Tanong lang po. O sige, kung wala na magtatanong, ayoko na ko kayong puyatin pa. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabi at pagpasensya nyo na po sa mga nangyari kanina. Na late po ako. Pinagawa ko po kasi yung laptop ko. Ginabi ko, hinintay ko kasi. Tapos di ko na malayan na may Bible study pala ako. Napakahalaga ko kasi ng laptop kong to eh. Kailangan nasira yung screen. Pinagawa ko lang dyan sa North Mall, sa may SMGC. Medyo napamahal ang gastos ko dito. Kasi hindi ang laptop pala na dapat pala hindi sinasakay sa motor, tapos natagtag siguro to ng panahon na nagtuturo ko sa Bulacan. Ngayon ko lang ako nagkaroon ng pagkakataon at nakalimutan ko may Bible study pala ako, kundi pa ako sinabihan ni Sister Rosie Cayano. Ang sarap ng lakad ng pastor nyo nung kalalakad doon. Habang nagmi-milk tea, ay Diyos ko, alam naman yun naman na bawal sa akin na milk tea, nagmi-milk tea pa. Kaya pasensya nyo na po. Wala akong ka-date mga kapatid. Ka-date ko sarili ko. Ayan. Kakabay ko sarili ko. Ka-holding hands ko sarili ko. Tapos kinikis ko yung sarili ko. Ayan. Okay. So maraming salamat po. Enjoy your blessings po sa lahat. I love you all po. Bye po, Pastor. Thank you po, Thank you so Pastor. much. Good night po. Thank you po, Pastor. We love Thank you, you, Pastor. Excuse Enjoy me your po, blessings po. magtanong Enjoy po your me ako. time, Pastor. Salamat po sa Kailan, mga kailan po magkakapatid yung dyan. open natin ng Church sa Las Piñas? So maraming salamat po sa inyong lahat. See you po on Saturday po sa ating next topic ng Love, Courtship, and Marriage, Part 4, ang Purpose-Driven Dates. Maganda po yun tungkol po sa pagde-dates. Salamat po.